Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 37. Nanghihinayang pa rin po ba kayo na hindi si Meredith ang napangasawa ng anak ninyo? Of course! Laban na laban din ang sagot nitong yon. Hindi naman ako na-offend. Honest lang din naman ang ginang. Saka ako nagtanong. Na-ready ko na agad ang sarili ko sa sagot nito. Gusto ko ang ate mo, pero hindi ang magulang nyo. Huwag kang ma-offend ha. Pero isinisiksik ng nanay mo ang sarili niya sa lahat. Hindi yun maganda. Sorry for that. Ikaw, sabihin mo sa akin, bakit hindi kayo close ng nanay nyo? Iniwan po kasi nila ako eh. Iniwan sa poder ng lola at ng mga relatives namin. Nag-anak siya tapos iiwan lang niya. Si Mary lang po, ang kanilang sinama nung panahon na yon. The funny this is, nalaman ko pa kung bakit ako naiwan. Sabi kasi, malas daw po ako. Sinabayan ko pa yon ng tawa. Walang nakakatawa roon. Nakuha ka nila. Bakit sila ganon? Nakuha ka na lang iwan? Dahil sa tingin nila ay malas ka? Sarap pagpompyangin ng nanay mo. Wala rin bang bol siyang tatay mo? Hindi man lang nanindigan. Sunod-sunuran po ang tatay ko kay mama. Kahit anong desisyon po ng nanay ko ay oo lang si papa. Dito na po tayo. Anunsyo ng driver. Sikat na salon pa ang pinuntahan. Parang nakita ko na ang salon na ito sa TV. Salon ng mga artista. Halika na. Mamaya na natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Gusto kong marinig kung paano ka pinabayaan ng magulang mo. Medyo sarcastic na ani nito. Baka ganito lang talaga ito pero may care pa rin naman. Hindi nga lang niya lubusan na maipakita. Inalalayan pa ako nitong bumaba ng sasakyan. Kahit na kaya ko naman. Hindi rin ito binitawan ang kamay ko hanggang sa makapasok kami. Dave, asikasuhin mo itong daughter-in-law ko ha. Agad na utos ni Mami Tessa sa baklang sumalubong sa amin. Of course, mother. Hindi ko alam kung ano ginagawa sa akin ng mga ito. Hindi na nagtanong. Basta kumilos lang sila. Trinabaho ang kamay at paa ko. Ang buho ko ay sinashampoo rin. Hindi naman ginugupit or what. Ipinagpasalamat ko naman yon. Nang tumawag si Tim, nang hingi na ako ng saksolo. Hindi naman ginupit or what. Ipinagpapasalamat ko naman yon. Nang tumawag si Tim, nang hingi na ako ng saklolo. Ayon dito ay magkita na lamang daw kami sa mall dahil mas malapit ito roon ngayon. Sinabi ko naman sa mami niya, kaya pagkatapos sa salon ay dumiretso na kami sa mall. Mamili ka ng mga gusto mo, ako ang bahala. Pumasok kami sa isang store, pero humiwalay na siya sa akin. Naiilang man dahil sa presyo ng bawat damit. Kumilos pa rin ako para tumingin-tingin. Sa tuwing may makakakuha ng atensyon ko, una kong tinitignan ang price, kung acceptable. Tinititigan ko ng matagal, pero hindi pa rin kukunin. Nang magawi ako sa mga polong panlalaki, nakuha ng isang itim na polo ang atensyon ko. Agad kong itinuro yon sa sales lady na nakabuntot sa akin kanina pa. Pagkakuha niya, ay inabot agad niya sa akin. Last na po yan. Wala na po kaming stock na polo na ganyan. May pambabae kayo nito. Ma'am, pwede ko pong i-check. Sige. Pagkatalikod ng sales lady at tinitigan ko pa munang mabuti ang polo. Sinipat-sipat yon. Pero bigla na lamang nawala sa kamay ko. Nang tignan ko ang dahilan, isang babaeng plakada ang makeup ang nakita ko. Obvious namang wala kang pambili nito eh. Ako nang bibili. Saka payo lang ha.
Lumipat ka ng store. Hindi mo items dito. Excuse me? Akmang babawiin ko ang polo nang ilagay nito yon sa kanyang likuran. Ako nang bibili nito. Humanap ka na lamang ng iba. Mahal to. Miss, akin na. Bibilhin ko. Giit ko rito. Hindi mo nga afford. Mukha kang cheap. Obvious masyado na wala kang pera. Akmang tatalikod na siya nang awatin ko siya. Hinawakan ko siya sa braso niya. Sandali. Ako ang nauna. Ako ang bibili niyan. Tinabig nito ang kamay ko. Ako ang nauna. Tignan mo oh. Ako ang may hawak. Dahil inagaw mo, naiinis na ring anin ko. Walang nakakita. Pangaasar ng babae. Saka, paano ka nakapasok dito? Halata naman sa suot mo na cheap ka eh. Magkano sa bangketa yung suot mong bestida? Dahil lang sa polo? Kailangan pa bang laitin ako nito ng gano'n na lamang? Hindi ba't mas cheap ka? Ano yung brand na suot mo? Napalingon kami kay Mami Tessa. Humakbang siya palapit at sapilitang sinilip ang likod na parte ng damit ng babae. Nang makita nito ang tatak doon, ay tumawa ang ginang. My gosh! Yung brand ng damit mo, presyo lang ng pamunas namin ng sapatos. Ang cheap mo naman? Nako, mas malalang manlait itong si Mami Tessa kaysa rito sa babaeng kabuti. Next time, piliin mo naman ang tatarayan mo ha. Yang minamaliit mo na yan, ay mas mapera pa kaysa sa iyo. La, pera ng asawa ko ang tinutukoy ni Mami Tessa. Hindi ako. Mami, awat ko na. Baka kung ano pang masabi nito. What's going on here? Girls, tinig ng asawa ko na papasok ng store. Napanatag na ang loob ko. At least, may makakatulong na ako para awatin ang malditang nanay nito. Sa sobrang kahihiyan ng babae, padabog na binitawan nito ang polo saka nag-walk out. Nginitian ko na lamang si Timothy na siyang dumampot noon at iniabot sa akin. Are you okay, babe? Yes, thanks. Ani ko, nang mahawakan na ang polo. Tamang bumalik din ang staff at iniabot sa akin ang katulad na damit, ngunit pambabae. Ang ganda nito, Timo, pagbibida ko sa mga damit. Ang ginang na kumalma ay hindi ko naman alam kung saan nagpunta. Bagay sa atin to, babe. Humalik pa ito sa noo ko. Bayaran na natin. Paano si Mami? Iginala ko ang tingin ko. Then dumako sa isang pinto ang atensyon ko. Bumukas kasi yun at lumabas ang ginang. Kasunod ang mga babaeng may mga shopping bag na dala. I think tapos na siyang mag-shopping. Kinuha ni Tim ang pinamili ko. Saka siya na ang nagbayad. Sabay-sabay na rin kaming lumabas pagkatapos. Doon naman tayo. Turo ng ginang sa baby section. Hindi pa po kailangan, pero hindi pa rin nakinig. Nagpatiuna na naman ito. Pagpasensyahan mo na si Mami ha. Masyado lang siyang excited para sa kanyang apo. Nanghihinayang kasi ko eh. At saka hindi pa naman natin alam ang gender ni baby dahil nasa early stage pa ako ng pregnancy ko. Idodonate na lamang natin yon. Yung mga hindi mo kailangan, pagbigyan na natin si Mami. Okay, dakilang spoiler si Mami Tessa. Iyon ang napatunayan ko nang lumipas ng mga buwan. Siya rin ang nangumbinsi sa akin na magpa-gender reveal. Pati doktor ko'y kinakausap nito para lang doon. Nailihim ang gender ng baby namin. Kahit sa amin mismo ni Timothy, ang tanging nakakaalam ay ang organizer ng party. 5 buwan ang tiyan ko. Sagana sa pagmamahal ang natamasa ko. Sa asawa ko, sa pamilya ng asawa ko. Na-reach out na rin ang parents ko. Nagsusumamong kausapin ko sila. Pinagbigyan ko naman. Pero dahil masyado akong emotional at sensitive ay hindi pa rin naging maganda ang kinalabasan. Pero narito sila ngayon. Dumalo sila sa gender reveal ng baby namin ni Timothy. Pati si Mary. Kasama nito si Colt. Twin,
Excited na lumapit ito sa akin at niyakap ako. Hindi nga lang sobrang higpit dahil nakaharang ang tiyan ko. Thank you at nagpunta ka rito. Nangako ako sa present ko, di ba? Sa about stage ng pregnancy mo. Syempre, excited din ako malaman ang gender ng first pamangking ko yata. Sabay abot ng regalo. Nagpasalamat ako rito. At ipinasa ko yon sa tauhan na siyang naatasang maglagay ng gift sa table. Salamat sis. Kumusta na kayo ni Colt? Tanong ko rito. Umupo siya sa tabi ko. Luminga-linga pa ito. Hindi ko alam pero masarap siya. Napasinghap ako sa pagiging bulgar nito. Natawa naman ito sa naging reaksyon ko. Ano ba naman ito? Parang virgin naman ang reaksyon. Tatawa ng tatawa. Mukha naman siyang masaya. Nasyak lang ako sa sinabi nito. Masarap. Oo, mahusay. Kayang-kaya nga akong dalhin sa langit eh. Kahit nasa kotse lang kami. Natutup ko. Ang bibig ko ng maget ang sinasabi nito. Ang wild, ani ko rito. Tapos sabay kaming tumawa. Hinaplos nito ang tiyan ko pagkatapos. Sabi ni Colt, magpustahan daw kami. Napipil daw niyang lalaki si baby. Ako naman napipil ko na babae. Ano ang catch sa pustahan na yan? Well, kapag ka nanalo siya, kailangan ko raw siyang pagbigyan ng 10 round na request niya. What? 10? Kaya niya yon? Mukhang malaki rin niyang si Colt eh. Yun na nga. Kaya kung ako mananalo, 1 buwang wala muna kaming sex. Kaya sana babae ito. Muli nitong hinaplos yon. Sure ka rin ba na kaya mo? Na walang sex sa 1 buwan? Of course! Napangisi pa ito. Okay, let's see Mary. Happy ka ngayon? Masayang masaya. Ano nang estado ninyo ni Colt? Ang alam pa rin ng lahat ay magkaibigan lang kami. May mga babae pa rin lumalandi sa kanya. Mahal ka. Ewan? Mahal mo. Oo, mahal ko na. Honest na tugon nito. Good. At least magandang simula yan. Pero kung hindi makita ng guy ang worth mo, iwan mo na agad. Bilin ko rito. Oo naman, hindi ako mag-i-stick sa taong hindi ako kayang pahalagahan. Naranasan ko ng pahalagahan ni Timothy. Alam ko kung anong deserve ko bilang babae. Kung hindi maibigay ni Colt sa akin yon, hindi ako ang talo. Kung hindi siya, good. Kinausap mo na ba ang parents natin? Biglang tanong nito. Hindi pa. Mas una nilang kinausap ang in-laws ko. Hindi pa rin kayo okay? Alam mo bang ang dami na nilang naipong gift sa bahay? Para sa apo nila. Parang nahihiyang ibigay sa iyo eh. Naroon sa kwarto mo sa bahay. Kwarto ko sa bahay? Wala naman akong kwarto ron ah. Anong wala? Meron kaya? Sa guest room. Doon ako pinatulog. Girl, yung room mo ay punong-puno ng mga gift nila papa. Para sa'yo ang mga yon. Tapos nadagdagan na lamang ng mga gift para sa first apo nila. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap silang mag-vocal sa'yo. Kung bakit takot silang totally mag-reach out sa'yo. Pero sis, mahal ka nila. Hindi ko dama. Yun naman kasi ang pinaniniwalaan mo eh. Pero yun ang totoo. Mahal ka nila. Gusto mo ba tawagin ko sila? Ayun sila oh. Itinuro nito ang magulang namin. Hayaan mo na muna sila. Baka kasi magkasagutan na naman kami ni mama sa mga bagay-bagay eh. Ayaw kong masira ang party na to. Si Mami Tessa ang nag-effort para lang maging successful to. Muli nitong hinaplos ang tiyan ko. Baby, sana girl ka ha. I'll make sure na monthly kang may gift sa akin na dal. Napahagikik ako dahil dama ko ang kaseryosohan sa tinig nito. Hindi ako iniwan ng kapatid ko. Siya ang halos umasikaso sa akin dahil si Timothy ang siyang inatasan kong mag-asikaso sa mga bisita namin. Pero syempre, mas punong abala ang Lola Tessa na excited talaga. Si Jano, turo ni Meredith, kadarating lang nito
at may dalang malaking gift. Agad itong sinalubong ng tauhan upang tulungan siya. At nang maibigay na niya, diretso agad siya sa table namin ni Meredith. "Hi, Clau." "Hi, Meredith," bati nito. "Mabuti naman at nakarating ka. Dinaanan ko ang lola mo, pero hindi raw sila makabiyahe dahil biglaan." "Totoo naman kasi biglaan talaga. Si Mami Tessa lang kasi ang biglang nagsabi." "Ayos lang. Nauunawaan ko naman sina lola Umupo si Jan sa bakanting pwesto sa tabi ko. Iyong-iyo ang upuan ni Timothy kanina, pero dahil busy sa mga bisita at hindi pa nakakabalik, naamoy ko kaagad ang matapang na amoy na alak sa lalaking tumabi sa akin. "Hoy, uminom ka bago ka nagpunta rito, no?" Nakasimangot na tanong ko. Agad na tinakpan ng ilong. Dahil kahit 5 buwan na ang tiyan ko, sensitive pa rin ako, lalo na sa amoy sa paligid. Kahit pa nga sa pagkain tinatanggihan ko kapag sobrang tapang ng amoy. "Bakit bawal?" Takang ani ni Jan. Inamoy niya pa ang sarili niya. "Hindi naman mabaho Saka siya tumingin sa akin at pabirong ibinuga ang hininga sa akin. Parang babaliktad ang sikmura ko. Kaya naman tumayo ako. Napasunod naman ng tayo si Meredith at inalalayan ako. Saglit! Para akong susuka. Biglang nanlamig ang kamay ko. Maluha-luha rin. Tamang pabalik si Timothy at sinalubong ako. "Why?" "Nagsusuka raw." Pumalit si Tim sa pag-aalalay sa akin. Iginiya ako nito papasok ng mansyon. Sa banyo na nasa kusina kami nagtungo. Nakaalalay pa si Tim nang pumasok ako at lumuwal sa banyo. "Kailangan ba nating magtungo sa ospital?" Worried na tanong nito. Nasa pintuan lang si Meredith, naghihintay sa amin. "No, medyo matapang lang ang amoy ni Jan Kaya parang bumaliktad ang sikmura ko. Kaya ako nagkaganito. Gusto mo bang magpahinga muna?" "Ayokong maging KJ. Tapusin natin itong event na to. Sayang ang effort ni Mami Tessa mo." Pinunasan nito ang towel, ang gilid ng labi ko. Pati na rin ang namumuong pawi sa aking noo. Saka saglit akong iniwan at kinausap si Meredith. Then bumalik ulit siya. Inalalayan ako para lumabas. Sumalubong si Meredith na may hawak ng baso ng tubig. "Thanks sis," ani ko rito. At ininom ang laman nun. "Ganyan ba talaga ang pregi?" Tanong nito sa akin. Halatang natakot. "Hindi naman sa lahat. Pero oo, may pagkakataon na mai-enjoy mo ang ganito." Tugon ko rito. "Shh! Yung kaibigan mong si Jan. Ang rude niya. Nakita naman niya na yung reaksyon mo sa amoy niya. Ibinuga pa ang hininga. Hayaan mo na. Pasaway talaga yun Tsaka ko sila niyayang bumalik na. Nang magsimula na ang program, excited ang lahat na malaman ang gender ng baby namin ni Timothy. Pero mas dama ko ang excitement ng asawa ko sa tabi ko, na kanina pa bulong ng bulong, na kahit anong gender mamahalin niya pa rin. Pwede nang umakyat dito sa ating mini stage ang soon to be mommy and daddy. Ani ng MC. May nakahandang malaking kahon sa gitna ng entablado. Kung pink ang laman ng balon, ay ibig sabihin ay babae. Kapag blue naman ay lalaki. Ang mga bisita ay nasipaglapitan na sa harap ng entablado. Excited ding makita kung anong kulay ng balon. Parang nahati pa nga sa 2 pangkat ang mga ito. Girls versus boys. OMG, sana babae. Dinig kong ani ni Chara. Nakapag-crochet na nga ito ng bestida para sa pinapangarap niyang pamangkin na babae. Sina Lola Astrid ay nasa grupo kung saan ang hula ay babae. Si Lolo Delton, kahit gusto niyang magpunta sa Team Boy, ay hindi makapalag sa Lola Astrid na hawak ang kamay niya. Handa na ba kayong malaman ang gender ng first baby ninyo? Handa na. Kami mag-asawa ang tinatanong, pero mas nauna pa ang mga bisitang humiyaw. Kumakabog din ang puso ko sa mga sandaling iyon sa sobrang excitement. Nang igala ko ang aking mga mata, kitang-kita ko ang excitement ng mga bisita namin. Kahit si Meredith,
ay nakita ko pang sumenyas kay Colt na titigan ng kahon. Ginawa naman ng lalaki. Iniangat pa nito ang isang kamay at nakuha pang mag-cross finger. Mukhang dinarasal nito na manalo sa kanilang pustahan. Baby boy or baby girl. Basta health at okay ang mami. Dinig kong ani ni Timothy. Nang sulyapan ko naman, ay nakapikit ito at waring nagdarasal din. Kaya pinatakan ko ng halik ang pisngi niya. Napamulat siya at ngumiti. Ang pogi naman ng daddy namin, ng baby ko. Simulan na natin. Baka maihina ang soon to be Lola Tessa. Hirit ng MC. Disgusting. Ako ang mamita Tessa ng apo ko. Walang lola ha. Hindi pa ako matanda. Ayon, nasi ko tuloy ang Lola Astrid. So matanda na ba ako? Hirit pa nito. Natutop tuloy ni Mami Tessa ang bibig niya at pinigil ang tawa. Are you ready? Napayas na rin kami ni Tim, pero dumako sa pinakalikuran ang tingin ko. I saw John. He's holding a can of beer, smiling, but there was a sadness in his eyes. Regret was not hidden either. Umatras ito. Nakuha pa niyang iangat ang beer at muli siyang ngumiti, saka tuluyang tumalikod. Gusto niya nga talaga siguro ako pero hindi niya na nakuhang umamin pa. Babe, pukaw ni Timothy sa atensyon ko. Agad ko namang naalala kung nasaan ako. Tuluyang nawala sa isip ang best friend na nakadama mula sa pagkabata. Naging kakampi at naging sandalan. Nabaling atensyon ko sa kasiyahan ngayon. 1, 2, 3, and go! Naghiyawan ang lahat. Hindi na rin kami nag-atubili pa ni Timothy na hilahin ang ribbon. Kung kanina, hati ang dalawang pangkat na may kanya-kanyang pustahan. Ngayon ay naging isa-isa sila sa pagbubunyi ng makitang kulay pink na balloon ang lumabas sa malaking kahon. Gusto ko ring lumundag, pero pinigil ko ang sarili ko dahil sa laki ng tiyan ko. Si Timothy ay napalundag sa saya, kasabay ng mga relatives nito. Si Meredith sa sobrang galak ay sumampa sa entablado at paulit-ulit na pinataka ng halik ang tiyan ko. Congratulations, twin! I'm happy for you and Tim. Hiling ko ang habang buhay na happiness sa pamilya at marriage nyo. Hiling ko rin na maging masaya ka. I love you, twin. Niyakap namin ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang chapter 37 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.